Kaibigan, alam mo ba na ang isang kaaway natin ay ang ating mga sarili? Marami tayong nakikita na gawa ng mga tao na hindi nila nalalaman kung ito ba'y mabuti o masama. Ang mga kaligayahan sa buhay, ang mga kalayawan, at ang sakit na kamatayan, ang pag-ibig ng bawat tao, ang pagkayamot, ang kadalasan na laging ang mga bubuting tao, sila ang laging mga nabibiktima. Ang mga pangyayaring ito ay natin sa sinabi ng Panginoong Hesus sa banal na kasulatan. Nagtanong ang isa sa kanya, "Guro, hindi ba't naghasik ka ng mabuting binhi? Saan nanggaling ang pansirang damo?" At sumagot ang may-ari, "Ginawa ito ng kaaway." Mga kaibigan, ngayon ating pag-uusapan ang misteryo ng labanan ng kabutihan sa kasamaan. Alam mo ba, luwagan ng kasamaan at ang kabutihan na laging naglalaban, sapagkat kung may kabutihan, may kasamaan. Ang tanong, kailan ba ito matatapos? Alam mo ba, mga kaibigan, ayon sa banal na kasulatan, nababanggit ang hidwaang ito ng kabutihan at ng kasamaan. Ayon sa banal na kasulatan, mga kaibigan, mayroong simula ang laban sa kabutihan at sa kasamaan, at hanggang ngayon nananatili pa ang hidwaang ito ng kabutihan sa kasamaan, sapagkat ito, mga kaibigan, nangyari sa langit. Sapagkat ito ay nangyari sa pagrebelde ng isang anghel na ngayon ay tinatawag na Satanas o kaaway ng Diyos. Ito ay mababasa sa Isayas Kapitulo 14, versikulo 14. Sinabi ng kaaway ng Diyos, "Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan." At ayon din sa aklat ni Ezekiel sa Kapitulo 28, versikulo 17, ang kanyang puso ay nagmataas dahil sa kanyang kagandahan. At si Satanas ay nagsimulang kalabanin ang kabutihan ng Diyos. Nagtanim siya sa kanyang puso ng galit na humantong sa paghihiwalay sa kabutihan, at kinaladkad niya ang ibang mga anghel na sumama sa kanya. At ating mapapansin, mga kaibigan, si Satanas nakasama ang kanyang mga kampon pinaalis sa langit at napunta sa ibabaw ng lupa. Kaya, mga kaibigan, nagiging battleground na naman ang kasamaan, ang lupa. Sa pamamagitan ni Adan at ni Eva, na sa pamamagitan nila nakapasok ang kasamaan. Alam natin ang kwento, mga kaibigan. Tinukso ni Satanas si Eva at si Adan. At dahil dyan, ang lahat ng mga tao ay na-involve sa laban ng mabuti at ng kasamaan. At dahil sa pinili ni Satanas ang kasamaan, mga kaibigan, at nagresulta ito ng mga kasamaan na
ipasa sa mga tao. Nagkaroon ng mga sakit sapagkat ang nais ni Satanas na tayo'y hilahin patungo sa impyerno. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao at ang kagandahang loob ay nananatili. Sinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang kung ang sino man sumampalataya sa kanya, huwag mamatay, kundi magkaroon ng buhay na kapiling ang Diyos. Ngunit tayo'y mga kaibigan, binigyan ng Diyos ng freedom, ng buhay o kamatayan upang piliin ang mabuti sa kasamaan. Ngunit sinisira ni Satanas ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng hindi natin pagsunod sa mga kautusan. Sinisira tayo ni Satanas sa Diyos at hindi niya pinapakita ang katotohanan sa mga tao. Alam mo ba, mga kaibigan, na tayo'y nabubuhay na sa mga huling kapanahunan, at habang tayo'y nalalapit na sa kawakasan, mga kaibigan, sa katapusan, kontrobersiya ni Satanas o ang Diablo, lalong tumitindi ang kanyang mga panunukso sa mga tao. Lalong tumitindi ang mga pangyayari o kasamaan sa ating daigdig, mga kaibigan. Lalong lumalala ang mga sakit na ating nararamdaman. Lalong lumalamig ang pag-ibig ng mga tao sa kanyang kapwa. At kung ating makikita, pati na ang ating environment ay hindi na maganda at hindi na nagiging safe ang lugar para sa atin. Kaya lagi nating piliin ang pag-ibig natin sa Diyos, sapagkat tayo ay nasa kaligtasan ng away ng kabutihan sa kasamaan na pinagmulan ni Satanas. Basahin natin, mga kaibigan, ang banal na kasulatan sa Roma Kapitulo 7 versikulo 19. Sapagkat mabuti na ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Oo, mga kaibigan, alam natin kung ano ang kabutihan, alam natin kung ano ang nararapat nating gawin. Ngunit sa kasalanang nananahan sa ating mga puso, naging natural na sa atin ang pagkakasala. Kaya ang ibig ng Diyos na ang lahat ng mga tao mangaligtas at makaalam ng katotohanan. Sumunod tayo sa kanyang mga utos habang nabubuhay, at ating ilagak ang ating mga isip sa mga bagay sa nangasa itaas. Alam mo ba, kung tayo'y nananatili sa pag-ibig ng Diyos, ating madadaig ang kasamaan. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga kaibigan. Maraming salamat sa Diyos.